Welcome to Donmar TV News Channel. Yung isang tweet ni Senador Ping Lacson nung nakaraang mga ilang araw, nilabas na yung mga di umanong mga loans para sa COVID vaccines. Sa ngayon sa kanya, noong Abril 2020, last year, meron tayong inutang na, ito yung total, $126.75 billion. Ang unang sasabihin ko po sa inyo, yun ang inutang natin at kasama na yung budget sa bayanihan. Hindi po totoo yung pinalalabas ng mga ibang kritiko na trilyon na raw ang inutang natin. Kaya kaugnay po sa pagpapalabas niya ng Twitter, nasaan ang pera? Yan ang tanong ni Senador Ping Lacson. O kaya naman, sinagot. Sinagot ni Presidente, actually, matagal na nating sinasabi. Pinaliwanag na rin yan ni Secretary Charlie Galvez na yung pera, nandun pa ho sa hinihiraman natin na mga bangko. Kasi silang nagpapautang, sila rin ang magbabayad dun sa binilihan natin ng mga bakuna. Wala pa namang delivery, so hindi pa sila magre-release. Kaya hindi totoo na magkakaroon ng korupsyon. Kaya doon sa katanungan ni Senador Ping, nasaan ang pera? Nandun sa bangko. Yun naman pagdating doon sa, magkano yun? 10 billion. Yung po ba, hindi ba nagbigay na rin ng report ang Office of the President dyan? Kasi under the law, they'll have to report the disbursements yung mga inilabas dyan sa bayanihan. Palagi yung inilalabas yan Kasi nga requirement yun. Kaya kung tatanungin ni Senador Ping, tingnan mo na lang yung report kung saan ginugol, magkano ginugol, ilan lang natira doon sa allocated yan sa budget. Ngayon, meron umpisahan nga natin, merong mga statement kasi itong si Senador Ping Lacson na in-interview tayo kanina ni Nandolong nagtitrending daw kaming dalawa, yung palitan namin di suriin po natin para magkaliwanagan. Kasi natatandaan nyo, sa isang Twitter niya o isang statement niya, sinabi niyang, kung madalit sabi, hindi siya bilib sa programa ng gobyerno sa pagtugon sa rollout, pagtugon sa pandemya. Kaya ang sabi niya, kailangan magkaroon tayo ng aggressive and innovative measures or steps or programs na mababago natin ang kalakaran. Ang tanong ko naman po sa kanya, ano? General statement mo naman, ano ba yung aggressive mo saka innovative mo? Ba't di mo mabanggit ng pag nalaman natin, gawin natin? Sinagot naman po tayo. Sa kanyang tweet, sabi niya, solusyon? How about getting competent people? Sige, sabi naman ni Ping Lacson sa akin. Yung aggressive saka innovative, magagawa natin yun sa pag-appoint mo ng mga competent people. Madalit sabi, hindi siya believe sa pamamahala at pamamaraan ng pamamahala nila Dr. Duque, Secretary Duque, ni Secretary Charlie Galvez, at lahat na naroroon, na kasama nila, na inatasan ng Presidente, na sila ang magmaneho nitong mga programa ng gobyerno. Kasi sabi niya, ilan na bang pagkakataon ang nasira at nawala? Hindi, ang tanong ko naman, ano namang pagkakataon ang nasira at nawala? Sasagutin niya. Kasi puro siya tanong, di naman niya sinasagot. Di ako sasagot. Siguro, ang tinutukoy niya, yung pong Pfizer. Kasi hindi po ba lumabas noon na ito daw si Dr. Duque, drop the ball. Madalit sabi, nabulilyaso yung negotiation. Yung pala hindi naman po totoo. Yung Pfizer na ginawa ng pharmaceutical sa Amerika, yung sentido ko natin will tell us
common sense. Na siyempre, pag ang pharmaceutical company sa Amerika, uunahin niya yung kanyang mga sinasakupan kung saan siya nandoon, kung saan siya nagmamanufacture. Tsaka mga Amerikano ito eh. Di siyempre mga Amerikano muna. Pangalawa, kahit na gusto nila na unahin yung mga maliliit na bansa. O halimbawa tayo, gusto nila unahin, hindi pa rin pwede. Bakit kanyo? Kasi meron silang tinatawag na, kung hindi tayo nagkakamali, National Defense Act. Kung saan yung batas nila doon, pagdating sa mga medisina, mga bakuna, na minamanufacture nila, bago mo yan ibenta sa labas ng bansa, kailangan yung pangangailangan ng mga Amerikano, punuan mo muna. Hindi ka po pwede na paunahin mo yung ibang mga tagalabas ng Amerika. Kaya nga nagkakaroon ng problema sa supply. Inuuna sila eh. Oh. Kaya yung mga tanong na, ilang mga pagkakataon ang nawala sa atin? Sino ang nagbulilyaso? Sino ang hindi decisive? Yun yung mga rhetorical question, yon ay una, panlilin lang. Pangalawa, hindi totoo. Tapos sasabihin mo pa, who is making money even in the middle of a pandemic? Pero niya yan, ito ay isang tahasang panlilin lang at isang akusasyon na malisyoso sapagkat gaya na nga ng paliwanag ni Presidente. Walang korupsyon dito. Yung perang hinahanap mo, nasa bangko pa nga at hindi dadaan sa mga palad natin yan. Tapos sabi sa tweet niya, think for a change, Sal. Biro niya sabi niya, mag-isip ka naman, Sal. Sus Mariosep, kaibigan Ping. Kung di ako nag-iisip, paano kita masasagot? Kaya nga sinasagot ko lahat ng mga palipad mo na mali. Kaya anong sagot ko sa'yo? Yung sinasabi mong hire competent people, lalong may problema tayo doon. Kasi, gaya ng, uulitin ko na naman, yung pong pandemic ng coronavirus is a new kind of epidemic na lahat ng mundo nagulat. Nahirapan sila how to deal with it. Pero as we went along, marami tayong natutuhan. Tapos sasabihin ni Senator Ping Lacson, palitan natin. Sus Mariosep. Papalitan. Sino ipapalit mo? Walang mga karanasan. Mag-on the job training na naman sila. Ano ba yan? Mag-isip ka naman, Ping. Ibabalik ko sa iyo. Yung sinasabi mo, mag-isip. Kaya sabi ko, kung sa tingin mo, magaling ka, nagmamagaling ka na rin lang. Bakit naman? Magbitiw ka na lang kaya sa tungkulin at ialok mo yung kagalingan mo sa administrasyon at welcome pa yan. Dahil, di ba, lahat ng tulong tatanggapin natin. Kung sa tingin mo, you're so competent, kahit na wala kang karanasan, we will give you the benefit of the doubt. Di, mag-resign ka. Nako, alam nyo, sinagot naman ako. Sabi niya, check, Sal. I can see that you're running out of reason. Mukhang nawawalan ka na ng katwiran. Kaya parang lumalabas na irrational ka na. Kaya yung politiko na anti-administrasyon din yata yun, inaandulong. Ang headline Panelo, wala sa hulog. yung kanyang interpretasyon sa irrational, wala daw sa hulog. Ito ang sagot niya ni Ping Lacson. You're starting to sound irrational. I am an elected official and I have a contract with the Filipino people to serve for 6 years. Madali sabi, ang kanyang rason na irrational daw yung aking mungkahi, sapagkat nahalal daw siya ng taong bayan maging senador at 6 na taon ang kanyang panunungkulan. Ibig sabihin, hindi siya pwede mag-resign. Bawal. Ayan ang pinalalabas niya, bawal sa batas na mag-resign. Kasi may kontrata daw siya magsilbi ng 6 na taon. Let me educate you, Mr. Ping Lacson. Unang-una, yung service to the people has various forms. Pwede ka sa executive, pwede ka sa legislature, pwede ka sa judiciary.
Pero yung service, ganun pa rin yun. Serbisyo publiko pa rin. O yan naman sinasabi mo, may kontrata ka. Hindi ibig sabihin na may kontrata kang 6 na taon, hindi ka na pwedeng umalis. Kaya nga, hindi ba nakalagay doon? Pag nag-resign o tinanggal, ibig sabihin, yung kontratang yon subject to certain conditions. Kung mag-resign ka, di wala ka ng kontrata. Kung ikaw naman ay namatay, di wala ka na rin kontrata. Nagkasakit ka, wala ka na rin kontrata. Yung 6 na taon, hindi mo na maayos yun. Kung ikaw naman ay nademanda at tatanggal ka sa pwesto, o di wala. Wala na yung kontrata mo.